Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So ngayon, quick live lang po tayo sa Queenship of Mama Mary. Pag-usapan natin. At merong reference natin si Brother Paul. Kalibre 45, no? Review tayo paminsan-minsan mga kapatid. Dahil makalimot na tayo sa mga talata, no? So, isa sa mga possible question sa mga malugod dati na mga kapatid, ang itong doktrina, Mama Mary is the Queen of Heaven. Sabi ng mga ibang sikta, sabi nila hindi pwede yon na si Maria ay maging reyna, no? Para mang inyong ipataas si Mary, ay hindi naman ordinaryong tao lang siya. So, ito yung sagot ni Brother Paul. Sang-ayon man kayo sa hindi, na si Maria ay naging reyna sa langit, ito yung example niya. Kung si Rosita ay isang mahirap na nanay, at yung anak niya na si Pedro ay naging abogado, naging doktor pa, natural na yung achievement ng anak, ma-attribute natin sa kanyang nanay. So, yung dignidad ng anak ay umangat, pati na ang nanay. Sa samang paagi, in like manner, lahat ng mga struggle ng anak ay maapektuhan din yung nanay. Mababasa natin yan sa Luke chapter 2, verses 34 to 35. Sa Bisaya, ang kaguol nga sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingon nga kasing-kasing. Yung kasakitan ni Kristo ay ma-feel din. She shares the pain of Jesus. No? Mabasa natin yan sa Luke chapter 2, verse 34 to 35. So, mali ang pagsabi na si Maria ay reyna kung si Kristo ay hindi hari. Sayop yung pagsasabi, mali yung pagsasabi na si Maria ay hindi reyna kung si Kristo hindi hari. Yan ang logic niya. No? Kung si Kristo hari, therefore si Mama Mary is queen, reyna talaga siya. No? Hindi na tayo magdududa niyan. Sa Colossians chapter 1 verse 13, Hebrew chapter 1 verse 8, babasahin natin. Colossians chapter 1 verse 13, ito nakasulat mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 13, ito nakasulat mga kapatid. Babasahin lang natin, no? He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son. So si Kristo, hari. And then, Hebrew chapter 1 verse 8. Hebrew chapter 1 verse 8. Ito nakasulat. But of the Son, He says, your throne, O God, is forever and ever. And the righteous scepter is the scepter of your kingdom. So si Kristo hari. So kung tinatanggap natin na si Kristo hari, therefore, reyna si Mama Mary, di ba? It follows. And then Psalm chapter 45 verse 6 to 9. Ito nakasulat mga kapatid.
English. Psalm 45, 6, 9. Ito nakasulat, mga kapatid. Your throne, O God, is forever and ever. The scepter of your kingdom is a scepter of uprightness. Daughter of kings, among your ladies of honor. At your right hand stands the queen in gold of Ophir. So, yung hari, merong reyna, no? At sa kultura ng mga Hudyo, ang reyna ay hindi yung asawa nila, no? At alam naman natin na si Kristo walang asawa. So, sino reyna, no? Impliedly, si Mama Mary, no? Mabasa natin yan sa Revelation, Salmo 45, 6, 9. Nasa iyong in your side the queen is standing, no? Sino ba yung queen ni Kristo? Walang iba. Yung queen mother, hindi yung asawa nila. So, sa kultura ng mga Hudyo, yung reyna, yung queen, ay hindi yung mga asawa nila, ang dami. Pero si Kristo wala namang asawa. Therefore, walang ibang queen, walang ibang reyna, si Mama Mary. At then, ina-attest din ito sa mga church fathers, no? Unang-una nito si church fathers. Yung mga church fathers, ang matagal na po. No, unahin natin si ito po. Before ni Pope Pius XII. Si Pope Pius XII, to the Queenship of Heaven, formally instituted the Feast of the Queenship of Mary, 1950. Before this, matagal na pala. Tinuring si Mama Mary na Queen of Heaven. No, unang-una ang tagal nito. Ang tagal na. Ito po, ang early patristic witnesses to Mary as Queen. Si Saint Gregory Nazianzen sa taong 329 to 390. Matagal na po. Called Mary the Mother of the King of the entire universe and the Virgin Mother who brought forth the King of the whole world. The Mother of the King. No? Hindi basta. Implied. She is a queen. Saint Athanasius of Alexandria. Ito po. Sa taong 296 to 373. The Word was made flesh from her, and she, as his mother, is rightly honored as the Queen of all creation. So, siya po yung Queen of all creation, no? Si Saint Athanasius of Alexandria. Punta naman tayo ni Saint Damasen, 675 to 749. Mary as the Queen who stands at the right hand of the King, particularly in the context of her assumption and glorification. So, malinaw na malinaw. Si Saint Peter Chrysologos, 380 to 450. She is queen because she gave birth to the king. Malinaw na malinaw yan, ha. Saint John the Merciful, 552 to 616. He said, as a queen, and as queen, she possesses by right the whole kingdom of her son. So ito po ay hindi basta-basta, no? Dahil yung doktrinang ito ay nag-exist na sa matagal na panahon, no? At wala na tayong oras, mga kapatid. At sana po ay nag-enjoy kayo sa Bible study natin. Apologetic time. So, Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart po. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. Fighting Maria, Tatak CFD with a humble heart. God bless.